Kumusta mga Kai Soto fans? Sa tagal ng paghihintay ng mga Pinoy Hoop fans, narinig na ang ating mga dasal. Matagal nang inasam ng sambayanan ang pag-angat ng Gilas Pilipinas sa international basketball. At ang pagdating ni Kai Soto sa eksena ay katuparan ng mga pangarap na iyon. Bilang isang 7'3 wonderkind, si Kai ay may kakaibang kombinasyon ng tangkad, husay at potensyal na bihira sa mga manlalarong Pinoy. Ang kanyang breakout game para sa Gilas ay patunay na kaya niyang magdala ng bigat sa harap ng mga malalaking hamon sa international stage. Hindi may tuturing na tsamba lamang ang tagumpay na ito dahil sa likod ng bawat laro ni Kai ay ang mahabang proseso ng pagsasanay at paghahanda. Sa kanyang paglalaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League, nakita ng lahat ang kanyang pag-unlad. Ang kanyang average na 12.1 points and 9.2 rebounds kada laro ay patunay ng kanyang consistency and determination. Malaki ang naitutulong ng maayos na sistema sa Japan upang mahubog ang kanyang talento at malinaw na nahanap na niya ang kanyang ritmo bilang isang professional na manlalaro. Bukod sa kanyang individual na tagumpay, mahalaga rin ang naging epekto nito sa kanyang paglalaro para sa Gilas. Ang presence ni Kai sa paint ay nagbigay sa Pilipinas ng isang panibagong dimension sa kanilang laro. Sa mga international tournaments, kung saan kinakailangan ang laki at lakas, si Kai ang nagsisilbing sandigan ng Gilas. Pinakita niya na hindi lamang siya pang future ng Philippine basketball, kundi pang kasalukuyan. Siya ngayon ang cornerstone ng kampanya ng Gilas sa pandaigdigang entablado. Ang consistency na ipinapakita ni Kai ay hindi lamang mahalaga para sa kanyang karera, kundi para rin sa inspirasyong dala nito sa mga kabataang Pilipino. Marami ang nangangarap na makasunod sa kanyang yakap. At ang kanyang tagumpay ay nagbibigay ng pag-asa na kaya ring magtagumpay ng Pilipino sa mas malaking entablado. Pinakita niya na ang kombinasyon ng sipag, tiyaga at tamang sistema ay maaaring magbunga ng malaking tagumpay. Sa kabuuan, si Kai Soto ay hindi lamang isang manlalaro. Siya ay simbolo ng pag-asa at tagumpay para sa Pilipinas. Habang patuloy siyang nagpapakitang gilas sa Japan at sa international stage, mas lalong lumalapit ang pangarap ng mga Pinoy hoop fans na makita ang Pilipinas bilang isang basketball powerhouse. Tunay ngang ang kanyang journey ay isang kwento ng dedikasyon, pagsusumikap at pagmamahal para sa bayan. Gayunpaman, malinaw na ang tunay na tahanan ni Kai ay sa Pilipinas sa paglalaro para sa Gilas. Sa laban kontra New Zealand, kahit pa na walang AJ Edu dahil sa kanyang injury at hindi masyadong maganda ang laro ni Junmar Fajardo, nagawa pa rin ni Coach Tim Coe na mag-adjust. Nakita dito kung gaano kahalaga ang presensya ni Kai sa ilalim ng ring. Hindi man kinailangan na si Justin Brownlee ang magdomina sa naturang laro. Napakinabangan ng husto ang advantage ng Gilas sa paint at salamat kay Kai. Ang pagkukumpara kina Justin Brownlee and Jordan Clarkson bilang pinakamahusay na naturalized player ng Gilas ay patuloy na usap-usapan online. Kung pagbabatayan ng stats, mas all-around at matagumpay ang laro ni Brownlee. Bukod pa rito, hinarap niya ang mas mataas na ranggong kalaban lalo na sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Subalit, mahalagang tandaan na naglaro si Clarkson and Brownlee sa magkaibang sistema sa ilalim ng magkaibang coach. Ayon sa iba, kung nailagay lamang si Clarkson sa mas maayos na sistema, mas makakagawa pa siya ng husto. Balik kay Kai Soto, hindi na siya basta tinatawag na future ng Gilas Pilipinas. Siya na ang present. Sa edad na 22 years old, ipinapakita niya ang kakayahan at potensyal na matagal nang inaasam ng basketball community sa bansa. Sa kanyang tangkad na 7'3", husay sa laro, at pag-unlad bilang isang world-class big man, si Kai
ay itinuturing na cornerstone or pundasyon ng ating kampanya sa international basketball. Sa tagal ng panahon na hinanap natin ang isang leader sa paint, natagpuan na natin kay Kai Sotto. Sa presensya ni Kai, nagiging mas matibay ang depensa at mas versatile ang opensa ng Gilas. Hindi na lamang tayo umaasa sa perimeter shooting o sa bilis ng mga guards. Ang kanyang tangkad at galaw sa ilalim ng basket ay nagbibigay ng advantage sa ilalim, kung saan madalas tayong nahihirapan laban sa mga malalakas na koponan tulad ng mga nasa Europe and America. Ang kanyang ability na mag-block ng shots, kumuha ng rebounds at magbigay ng solidong screen para sa mga kakampi ay nagpapakita kung gaano kalaki ang impact niya sa bawat laro. Bukod sa pisikal niyang kakayahan, dala rin ni Kai ang experience mula sa paglalaro sa iba't ibang international leagues. Mula sa NBL ng Australia hanggang sa Japan B-League, natutunan niya kung paano makipagsabayan sa mas matatangkad at mas pisikal na mga manlalaro. Ang exposure na ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa and maturity na bihira sa isang 22 years old na athlete. Sa kabila ng kanyang murang edad, pinapakita niya na kaya niyang maging leader ng koponan at magsilbing inspirasyon para sa mga batang atleta sa Pilipinas. Ang pagiging present ni Kai para sa Gilas ay hindi lamang tungkol sa kanyang performance, kundi pati na rin sa kanyang papel bilang simbolo ng pag-asa ng basketball sa bansa. Sa kanyang tagumpay na ipapakita niya sa mundo na kaya rin ng Pinoy na magtagumpay sa international basketball scene. Inspirasyon siya hindi lamang para sa mga manlalaro, kundi para sa buong bansa. Ang kanyang kwento ay patunay na sa tamang kombinasyon ng talento, sipag at suporta, maaaring magtagumpay ang sinuman sa mas malaking entablado. Ngunit ang pagiging cornerstone ni Kai ay nangangahulugan din ng mas malaking responsibilidad. Kailangan niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang laro, lalo na't mas mataas na antas ng competition ang kanyang haharapin sa mga susunod na taon. Ang Gilas, kasama si Kai, ay may tungkuling itaas ang antas ng basketball sa Pilipinas at muling makipagsabayan sa pinakamahusay na koponan sa mundo. Habang lumalapit na ang mga tournament tulad ng FIBA Asia Cup and Olympic qualifiers, ang papel ni Kai bilang leader ng Gilas ay mas lalong magiging mahalaga.